Horror Stories by Forest Secrets. Ito ang kwento ng isang barangay tanod na sa loob ng maraming taon ay sanay nang maglibot tuwing hating gabi. Ngunit isang gabi, may nasalubong siyang babae na nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. At hanggang ngayon, kapag sumasapit nga ang 2:00 at 3:00 ng madaling araw, ay wala ng tanod na gustong dumaan sa lugar na iyon. Dahil may naglalakad daw, nakakaiba hanggang ngayon. At ang mas nakakatakot, baka hindi ito tao. Baka hindi tao ang nakikita nila. Ang tanod sa hating gabi. Hindi bago kay Mang Ernesto ang magbantay sa barangay. Halos 15 taon na siyang barangay tanod sa isang probinsya sa Luzon. Kilala siya bilang matapang at hindi madaling matakot. Marami siyang nahuling magnanakaw. Marami na rin siyang naawat na mga lasing. At marami na rin siyang narinig na kwentong kababalaghan. Subalit, hindi siya naniniwala. At para sa kanya, kapag may nakita kang multo, baka pagod mo lang. Hanggang sa dumating ang gabing hindi niya malilimutan. Tag-ulan noon at halos 12:00 ng gabi nang magsimula na siyang mag-ikot. Kasama niya ang kanyang flashlight, baton at handheld radio. Tahimik ang buong barangay. Paminsan-minsan lang ay ang tahol ng mga aso. Habang naglalakad siya sa isang lumang kalsada, biglang nagsimulang tumahol ang lahat ng aso sa barangay. Sabay-sabay. Paglingon nila, nakita nila ang babae at nakatayo sa gitna ng daan. Nakatingin sa kanila. Ngayon ay kita na nila ang mukha. Duguan ito at maputla at ang mga mata nito ay tila humihingi ng tulong. Bigla itong naglaho. Tumakbo silang lahat at pagdating sa barangay hall, namumutla silang lahat. Nagpasya silang alamin ang kasaysayan ng lugar. May isang matandang babae ang nagsalita. Maraming taon na ang nakalipas. May isang dalagang hindi na nakauwi. Hinanap siya ng pamilya, pero hindi na nakita. Hanggang sa isang araw, may natagpo ang bangkay malapit sa punong kahoy. Pinaniniwalaan nilang pinatay, ngunit hindi nahuli ang gumawa. Simula nga noon, marami nang nakakakita sa kanya. Lalo na ang mga tanod at mga driver at mga lasing na umuuwi. Hindi na muling nag-ikot si Mang Ernesto ng mag-isa. Palagi na siyang may kasama. Ngunit isang gabi, nagkasakit ang kanyang partner. Napilitan siyang maglibot ng mag-isa. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang paligid. Biglang tumunog ang kanyang radyo. Tanod. Hindi siya sumagot at naulit muli ang tawag. Mahinang boses ng babae at unti-unti siyang lumingon. Naroon na naman ang babae. Subalit ngayon, mas malapit. Naglalakad na ito papunta sa kanya. Hindi siya agad nakagalaw hanggang sa huminto ito sa harapan niya. Unti-unti nitong itinuro ang isang bahagi ng lupa at saka ito naglaho. Kinabukasan ay ikwinento niya iyon. Naghukay nga ang mga tao sa lugar at doon
May natagpuan silang mga buto, lumang buto ng tao at punit-punit na damit. Muling binuksan ang lumang kaso at tuluyan ng nailibing ng maayos ang mga labi. Inakala ng lahat na tapos na ang kababalaghan, ngunit makalipas ang 1 buwan, mailang tanod na itinalaga. At habang nagroronda siya, may nakita siyang isang matandang lalaki. Tinawag niya ito. "Manong, bawal pong gumala ng ganitong oras." Hindi sumagot ang tao. Lumapit siya at paglapit nga niya, napansin niyang duguan ang matanda at bigla itong nagsalita. Nasaan si Ernesto? Nagtaka siya. Sino po si Ernesto? Siya ang anak kong babalik. Biglang naglaho ang matanda. Kinabukasan, pumunta siya sa bahay ni Mang Ernesto. Ngunit pagdating niya, may nakaburol na. Namatay pala si Mang Ernesto noong nakaraang gabi dahil sa atake sa puso. At ang mas nakakatakot, ayon sa pamilya, bago ito mamatay ay paulit-ulit niyang sinasabing, May papalit na sa akin sa pagbabantay. Hindi na ako magroronda sa kanila. Mula nga noon, may mga tanod na nagsasabing kapag sumasapit ang 2:00 ng madaling araw, may 2 taong naglalakad sa lumang kalsada. Isang babaeng nakaputi at isang lalaking may hawak na flashlight at baton. Tahimik lang silang nag-iikot at kapag nasalubong ng tao, hihinto sila. Lilingon at maririnig ang mahinang bulong. "Umuwi ka na. Kami na ang bahala sa pagbabantay." Hanggang ngayon, marami pa ring barangay tanod sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang may mga kwentong hindi maipaliwanag habang nagroronda sa gabi. Totoo man o hindi, iisa ang kanilang payo. Kapag may nakita kang nag-iisang taong naglalakad sa dilim sa 10 oras ng gabi, huwag basta lalapitan. Lalo na kung hindi mo marinig ang yabag nito. Dahil baka hindi mo alam, hindi na pala tao ang nakikita mo. Taong 2017, isang pangyayari ang nag-iwan ng matinding takot sa akin. Isang alaala na hanggang ngayon ay bumabalik pa rin sa isip ko. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Dimple. Noon, isa akong student assistant sa isang Catholic school. Isa itong oportunidad para sa amin na gustong makapagtapos, ngunit hindi kayang tustusan ang buong gastusin sa paaralan. Maswerte akong na-assign sa opisina ng Vice President, kung saan simple lang ang trabaho ko, mag-photocopy at maghatid ng mga dokumento. Ang opisina namin ay nasa ika-4 na palapag ng gusali, katabi ng reading center ng high school, kung saan naka-assign naman ang matalik kong kaibigan na si Ina. Tuwing hapon, kaming 3 lang. Ako, si Ina, at ang sekretary nila na si Miss Larry ang natitira sa palapag na iyon. Maraming kwentong kababalaghan ang bumabalot sa paaralan na yon. Marahil, katabi kasi mismo ng eskwelahan ang isang lumang simenteryo. Sa tuwing sasapit ang dilim, magsisimula ng magronda ang mga gwardya upang tiyakin na wala ng estudyanteng naiwan sa pasilyo o nagtatago sa sulok
para gumawa ng kalokohan. Mababait ang karamihan sa kanila at dahil madalas nga kaming nagkikita, nagiging malapit na rin sila sa amin. Ngunit isang gabi, isang pangyayari ang talagang tumatak sa akin dahil sa sobrang takot. 7:00 ng gabi nang matapos ang trabaho namin ni Miss Ann sa opisina. Kailangan na naming tapusin ang isang tambak ng papeles para sa meeting ng boss namin kinabukasan. Sa kabila ng pagod, hinintay ako ni Ina sa reading center upang sabay na kaming umuwi. Habang nagliligpit ay narinig ko ang pamilyar na tunog ng isang sapatos. Isang sapatos ng gwardyang paikot-ikot sa labas ng opisina. Alam kong isa lang iyon sa mga gwardya sa eskwelahan. Subalit may bumabagabag sa akin. Bakit wala akong nakikitang anino o ilaw man lang ng flashlight sa labas ng bintana? Karaniwan kasi ay may dala silang flashlight kapag ganitong oras na rumoronda sila. Nagpaalam ako kay Miss Ann upang puntahan si Ina sa kabilang opisina. Ngunit paglabas ko, sumalubong sa akin ang matinding dilim. Walang ilaw sa buong pasilyo. Tanging liwanag lang mula sa opisina namin at sa reading center ay nagbibigay ng kaunting liwanag. Mabilis akong tumawid at nagmamadaling puntahan ang kaibigan ko. Ngunit sa paglapit ko ay natigilan ako. Sa likod kasi ni Ina ay may isang figurang lumulutang. Isang lalaking nakasuot ng asul na barong at wala itong mukha. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang pawis ko sa noo ay tila naging yelo. Hindi ako makagawang sumigaw o maigalaw man lang ang katawan ko. Magsasalita na sana ako nang biglang marinig ko ang tinig ni Miss Ann na tinatawag na ang pangalan ko. Para akong nahugot mula sa bangungot. Lumingon ako sa kanya. At sa saglit na pagbalik ng tingin ko kay Ina ay nawala na ang imahe ng lalaking lumulutang. Pilit kong kinalma ang sarili ko dahil ayaw kong ipaalam sa kanila ang nakita ko. Natatakot akong matakot din sila. Sa halip ay inaya ko na lang silang bumaba. Subalit habang bumababa kami ng hagdan, sa hindi inaasahan, nasa hindi malamang dahilan ay hindi rin nakabukas ang mga ilaw. Ramdam kong may sumusunod sa amin. May naririnig akong mga yabag. Mabibigat na hakbang gaya ng isang gwardyang nagroronda. Ngunit nang lingunin ko ay wala namang ibang tao roon. Pakiramdam ko ay napakatagal ng pagbaba namin. Nanginginig na ang mga tuhod ko. Gusto ko nang tumakbo. Ngunit pinilit kong kontrolin ang sarili ko. Hanggang sa wakas, narating din namin ang ground floor. At doon sa gitna ng ingay ng ibang mga estudyante at empleyado, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Kinabukasan nga, isang balita ang usap-usapan sa buong paaralan. Isang gwardya daw ang inatake sa puso habang naglalaro ng basketball sa gym noong gabing iyon. Sinubukan pa nilang isugod siya sa ospital, ngunit hindi na siya nakaligtas. Nanlamig ang buong katawan ko sa narinig. Pagdating ko sa opisina, agad kong ikwinento kay Ina at Miss Ann ang nakita ko kagabi. Nanlaki ang mga mata ni Ina nang malaman niyang sa likod niya lumitaw ang lalaking walang mukha.
Natakot kami, ngunit wala kaming magawa kundi magdasal para sa kanyang kaluluwa. Simula nga noon, kapag ginagabi na kami sa ika-4 na palapag, ay tinatawag na namin sa labi ang gwardya para buksan ang ilaw sa hagdan. Hindi na naulit ang insidenteng iyon. Ngunit hanggang ngayon ay may tanong pa rin akong gumugulo sa isipan ko. Nagkataon lang ba ang lahat ng ito? O sadyang siya ang nagpakita sa akin noong gabing iyon? Isang gwardyang hindi pa niya alam na sumakabilang buhay na siya. Marahil sa huling pagkakataon ay nais niyang gampanan ang kanyang tungkulin.